What's going on mga kamambo? It's your boy Rico again. At sa video na to, walk around at first ride review naman tayo dito sa ating FKM Ranger 150. Titingnan natin kung ano ang meron sa motor na to at kung talaga bang deserve niya ang hype na nakukuha niya sa social media ngayon. Pagdating sa kanyang makina ay meron tayong 150cc single overhead cam air-cooled engine na may sipa na 8.6 horsepower at 7,500 RPM at 12.2 Newton meters of torque at 6,500 RPM. Fuel system natin, fuel injected, kaya kahit papano matipid na rin sa gas. Pagdating naman sa kanyang suspension ay meron tayong conventional telescopic fork na may rubber boots at plastic cover sa bandang ibaba na nakakadagdag sa aesthetic ng motor. At non-adjustable hydraulic shock naman sa likod. Gulong natin ay dual sport na Kenda at may size na 130/70 sa likod at 120/70 sa harap na parehong size 12. Sa braking system natin, disc brake tayo harap at likod at parehong gumagamit ng 2-piston caliper. Pero wala po tayong ABS, pero para sa price ng motor na ito ay sulit pa rin naman. At ang sukat naman ng disc sa harap ay 230mm at sa likod naman ay 220mm. Curb weight natin ay 122 kg at sa mga di po nakakalam, ang curb weight ay tumutukoy sa kabuuang timbang ng motor kapag meron ng lamang mga langis at full tank ng gasolina. Speaking of gasolina, gas tank capacity ay 7 liters, so malayo-layo na rin ang mararating sa isang full tank. Pagdating sa harapan ay meron tayong maliit na visor at merong built-in na park light sa ilalim. Nung una akala ko mahina base sa mga video na napanood ko, pero in fairness sa personal di mo na siya kailangan palitan kasi malakas na pala. Kasama na rin as stock ang handguard na nakakadagdag din sa pagiging adventure ready ng motor na to. Isa sa mga pinaka nagustuhan ko dito mga kamambo ay itong kanyang front carrier. O diba, napaka-astig. Ito talaga ang rason kung bakit ang Ranger ang kinuha ko at hindi ang Hunter kasi marami ka pang mga gamit na maitatali dito, diba? Siyempre, di rin mawawala ang twin LED projector headlights na meron na ring built-in na daytime running lights o yung kanyang BRL. At guys, sinasabi ko sa inyo, napakalakas ng headlight na ito kasi nga projector na rin siya. Tapos, ang ganda ng pattern kaya hindi mo na talaga kakailanganin halos na mag mini driving light. Optional na lang siya. Tapalodo natin sa harap, malapad, tapos matte black ang finish. Okay din naman kasi bumagay sa overall looks ng motor. Tapos, meron pa tayong mga reflectors sa magkabilang gilid. Ito nga pala mga kamambo, nakikita nyo yung sensor disc na yan. Baka akalain nyo ABS yan ha. Hindi po yan ABS sensor disc. Yan po ay sensor ng kanyang speed. So yan ay papunta sa kanyang speedometer. Baka kasi akalain yung ABS. Wala po tayong ABS sa motor na to. Pagdating sa kanyang gauge ay meron tayo ditong simple lang na LCD panel na merong mga basic information katulad na itong tachometer, speedometer, yung ating mileage at yung ating gas meter. Dito naman sa kabilang screen ay ang ating clock at kapag pinindot ito ay matatagel siya sa voltmeter. Ayan. Pagdating naman sa kanyang floorboard ay malaki. Naalala nyo yung sapatos na gamit natin nung kinuha natin siya? Ito. Size 11. Ayan. Kasyang kasya. Saktong-sakto lang ang size 11. Yung lapad niya, hindi to sa bandang gitna. Mas malapad sa mga MIUI, sa mga sporty. At ganun din kung ikukumpara sa Honda Click.
Tapos, dyan na rin pala located sa ilalim ng floorboard ang ating battery. Di rin mawawala ang sabitan sa bandang gitna, pero plastic lang ito mga kamambo. So, mas maganda kung ito ay i-upgrade ng alloy para mas matibay. At hindi rin talaga tinipid ang motor na to kasi meron na tayo ditong charging port. At dalawa siya, isang USB at isang Type-C. Tapos, may rubber cover na din para kahit paano ay hindi naman pasukin ng tubig. Ito naman sa taas ay andyan ang kanyang check engine indicator, tapos ang kanyang signal light. Eto pa guys, ang isa sa namangha ko sa motor na to, yung kanyang mga switch, kasi gawa siya sa alloy, hindi siya plastic. Tapos masasabi mo namang quality din yung mga material na ginamit, yung tipong hindi basta-basta kukupas. Tapos napaka-satisfying niya gamit. Masarap yung feeling, alam mo yun, kapag medyo chipipay kasi masasabi mo kagad pero ito hindi. Tapos medyo unique din kasi andyan na sa switch yung mismong pabitan ng side mirror. Diyan siya nakatornilyo. Hindi katulad yung mga usual na dito sa clamp ng mga levers yung kabitan. Tapos kompleto naman din sa basic function, meron tayong kill switch. Ito yung on and off ng headlight. So ito naka-off siya, park light and then headlight. Tapos syempre yung ating starter switch. Dito naman sa left side, basic lang din, low beam, high beam, signal light at busina. Nga pala guys, may built-in hazard na rin to. So kapag mag-hazard any direction, right muna tapos left kagad, ay mag-hazard na siya. Meron din pala tayong dalawang front pocket, isa para sa mga basahan, coins o kung ano man, or cellphone. Ito ang aking cellphone. Yan. Hindi siya lubog na lubog pero okay lang, sakto lang naman. Tapos dito, kasya ang mga cans or maliliit bote ng tubig. Side mirror natin mga kamambo, maganda siya, beefy yung stem, tapos malapad na rin at walang grado. Lagpas siya ng konti sa handlebar pero para sa akin okay naman. Kasi ako, fan din naman ako talaga ng mga malalaking side mirror. So ako, ikikip ko to, hayaan ko lang siyang maluma, hindi ko na yan papalitan. Alam nyo, nung una, nung nakikita ko pa lang tong Ranger 150 sa mga video, sabi ko, lalagyan ko ng riser itong handlebar kasi parang medyo mababa para mas maging komportable at mas mataas. Pero nung nakita ko na sa personal at nasakyan ko guys, hindi na pala kailangan kasi sobrang taas ng handlebar. Hindi naman sobra. Para sa perspective ko na naka MIUI at naka TMX na scrambler or tracker build, mataas siya at komportable. So sakto na to, hindi ko na siya patataasin pa. Maganda rin yung lapad niya. Pareho lang sila ng lapad halos ni Timmy o baka mas malapad lang to ng konti. Hindi ko masabi. Pero yung taas niya talaga, sobrang upright ang sitting position natin dito guys. Hand grips natin, maganda naman ng quality. Hindi siya kalambutan pero makapit. Kaya ganun din, ikikip ko yan, hindi ko basta-basta papalitan. Tapos yung bar end, functional, black, bumagay naman din sa overall looks ng motor. Tapos yung brake levers natin ay hindi adjustable at medyo nasa ordinary side ang finish. Yung para bang mga aftermarket na hindi branded ang feeling nung pagkakadali sa kanya. Pero sakto lang din naman yung distance ng brake lever sa handlebar. Hindi siya ganun kalayo, hindi rin naman sobrang lapit. Seat height natin ay 750mm pero dahil may kalaparan ang kanyang upuan, mga 5'3 pababa, medyo mahihirapan dito. Kung napanood nyo yung nakaraang video natin nung kinuha natin to, sinakyan ito ni Mrs. na 5'4", tiptoe siya pero kaya naman. At for reference, ang height ko ay 5'7" at ito ang itsura ko sa motor na ito. Hindi tayo tiptoe pero hindi rin naman tayo flat-footed. Ground clearance natin ay 140mm, so papalag naman sa river crossing at sa konting trail. Single seat na malapad pati sa angkas at malambot na foam. Maganda rin yung ginamit na seat cover, magaspang na rin siya kaya hindi basta-basta dumudula. At pagbubuksan ng upuan ay pihit lang sa kaliwa. Hindi man siya spring loaded pero at least nabubuksan ng todo yung ating upuan para hindi rin sagabal kapag nag-aayos ka ng gamit dito. Malaki-laki na rin ang compartment pero hindi po kasya ang full face na helmet. Siguro yung mga nutshell o kaya yung mga helmet pang bike kakasya pa dito pero malaki-laki na rin siya. Syempre hindi rin mawawala ang kanyang top box bracket na kasama na po as stock. Yun nga lang, hindi natin nakuha yung top box kasi nung kumuha tayo out of stock pa siya.
Pero ngayon meron na, nasa Muntinlupa branch na, tapos ipapadala na lang nila sa Imus branch. Pag ando na ay pwede na natin kunin. Dito naman sa likuran ay maganda ang ating taillight, mahaba siya at syempre LED na rin. Tapos yung ating signal light, sakto lang yung haba niya, hindi siya mahaba, actually maiksi lang siya. Hindi siya labas dito sa gilid ng motor, kaya hindi tatamaan ng paa ng angkas. So para sa akin goods na goods yun kasi safe siya eh. At ito naman ang itsura niya kapag promeno. Pagdating naman sa kanyang exhaust pipe, para siyang kamukha ng mga pang Aerox NMAX, pero dihamak na mas mahaba itong kanyang heat guard. Tapos dito sa part na to patusok, na kagaya nga ng sinabi ni Ikimoto, humahakot ng damo kapag kayo ay nagtitrail, kasi medyo protruding siya o medyo palabas yung kanyang angulo Mas maganda sana to kung sinundan yung angulo ng elbow nakapag ganun. Itong motor na to mga kamambo ay air cooled, hindi siya liquid cooled, pero okay din yung atake nila dito na naglagay pa sila ng parang radiator cover. Pero kung titingnan mo ng mabuti, andun sa loob yung fan niya. Para sa akin okay din naman kasi mas maporma naman siya tingnan, tsaka less maintenance kasi pag ganito, kasi wala kang radiator tapos hindi mo rin kailangan ng coolant. At dito naman ay malapad na malapad din ang ating tapolodo sa likod. Tapos meron pa tayong tire hugger guys. O diba, iwas putik talaga. Hindi rin talaga biro yung mga accessories na pinaglalagay nila sa motor na to, kasi sa ibang brand, sa ibang model, bibili ka pa ng aftermarket. Eto meron na nga rin pala itong safety feature guys na side stand kill switch. O diba, ayos din. Tapos yung ating footrest, yan, pipindutin lang siya para mag-open, tapos kapag binalik, yan, igaganyan lang siya. Ibang mga users nagkaroon ng issue na bumigay kaagad yung lock ng kanilang footrest, pero sana hindi na mangyari sa atin. Tapos ang isang bagay na i-consider nyo rin kapag kukuha kayo ng Ranger 150, etong footrest din mismo, kasi masyado siyang malapit sa driver. So ang nangyayari, tumatama yung paa ng passenger sa binti ng driver. Pero sa mga susunod, gagawa natin yan ng paraan, i-upload din natin at ipapakita ko sa inyo kung paano. So mukhang na-cover na natin lahat. Sakyan na natin to. Okay, first ride sa Ranger 150. Actually hindi first ride kasi nagamit na natin to 74 ang ating odo. So tara. Pero bago natin ipagpatuloy ay shoutout muna kay X8 Sandbox Us 3R na atin balang friendly neighborhood. Kapitbahay lang natin si Sir. Hanep, ang hirap banggitin ng username ni Sir. Sa mga gusto po magpa-shoutout ay comment lang kayo sa video na to at isa-shoutout po natin kayo sa susunod na upload. Ang Ranger 150 ay isang retro classic na adventure scooter na sadyang hindi ginawa para makipagpabilisan. More on highway cruise or onting off-road ang bagay sa motor na to. Hindi siya ganon kabilis at di ka rin ipapanalo sa mga karera, pero sakto lang ang power niya para sa isang 150cc na scooter. Isa sa mga nirereklamo ng ibang owners at nararanasan din natin sa kanya ay ang delay sa acceleration. At base sa aking initial experience, karaniwang nangyayari ito sa pagitan ng 2,000 to 4,000 RPM. Ibig sabihin, sa ganyang RPM ay onting-onti pa lang din talaga ang piga natin sa throttle. Pero, lumalabas naman ang power niya pagdating ng 6,000 RPM. Feeling ko yan na rin yung sweet spot niya, lalo na kapag kailangan ng mag-overtake. Yung iba nagpapalit kagad ng mga bola, springs at clutch lining para maresolba ito. Pero para sa akin, minsan kailangan mo lang din muna kilalanin ang karakteristik ng motor hanggang sa masanay ka. Ako din kasi yung tao na hindi basta-basta nagpapalit o nag-upgrade kung okay pa naman. More on the practical side, ika nga. Pero kanya-kanyang trip naman yan mga sir. At the end of the day, kung ano ang mas magpapasaya sa experience mo, yun ang gawin mo.
Pagdating sa preno, nakakagulat na mas malakas ang likod kesa sa harap. Kailangan mo pang mas mag-effort ng konti para kumagat. On the bright side ay hindi ka matatakot na basta-basta mag-skid ang harapan pag nabigla ka ng preno kasi hindi siya ganun kalakas. Overall, okay na okay pa rin naman ang braking system niya. Yung suspension naman ng motor na to ay may katigasan lalo sa likod. Pero tolerable naman dahil malambot ang foam ng upuan at sakto ang lapad na sakop ang puwet mo pati na din sa backride mo. Usapang ergonomics at ride comfort, overall ay okay siya dahil sa lapad at taas ng handlebar. Medyo mataas din pala ang floorboard ng Ranger 150 kaya level lang ang tuhod mo na para kang nakaupo sa sopa o kaya naman sa stool. Di katulad ng ibang scooter na medyo pababa ang tuhod mo. Good thing naman yon para sa akin dahil nakakadagdag siya sa comfort. Panalo din talaga ang side mirror in relation sa lapad at taas ng handlebar. Malinaw ang view, malapad at hindi siya ka-level ng mga side mirror ng mga sedan kaya walang issue sa pagsingit sa traffic. Pero pag mga pick-up at matataas na SUV, dun na mag-iiba ang usapan. Initial feedback naman sa gulong ng Ranger 150, okay naman siya sa bangkingan. Pero di pa talaga natin nasasagad kasi more on city driving lang tayo at di pa tayo makalayo. I-review natin to in detail kapag nakapag long ride na. So, ayun po mga kamambo, ang ating naging walk around at first ride impression dito sa ating FKM Ranger 150. Kung kayo po ay may mga katanungan or gustong malaman sa motor na ito, ay paki-comment nyo lang po dyan sa baba at susubukan kong sagutin sa abot ng aking makakaya. At kung nagustuhan nyo po ang video ay please like, share, and subscribe. At pindutin nyo na rin yung bell icon dyan para naman maging updated kayo sa mga future adventure natin kasama ang motor na to. So dito ko na po muna tatapusin. Kita-kits tayo sa next content. Ride safe, drive safe. Peace!